of QCPD, effective tomorrow. Okay. When did you do the asking? Today lang, sir? Or Kanina umaga. Sir, what prompted your decision to ask your superiors to do that? I am aware and sensitive to the backlash that I'm been receiving in social media, no? And I don't believe it is fair for the PNP na madamay pa rito. Ako to desisyon ko to As a commander, it stops the buck stops at my door. Okay? So, nagkamali So, resign and take whatever is the disciplinary action that will be meted on me. Sir Jeff, ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi niya siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the Presidential Airlift Wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, presidential chair. And he is an arrested person. Oh, sige nga. Hindi ba special treatment yun? Pasensya na po kayo, talagang napakalaking special treatment ang ibinigay natin sa former President Duterte. Para wala lang gulo at Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho namin. Bakit? Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125, sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice, pambira There is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer you to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is, therefore, the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the revised penal code. So, inaamin mo warrantless arresto? Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So, inaamin mo walang warrant? Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po. Opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun.